Sa mahigit 100 milyong Pilipino ngayon, sinasabing 25% dito ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Sila ang karaniwang tinatawag ng marami na mahirap o isang kahig at isang tuka. May ilang nagsasabi na wala ng pag-asa pang matawid ang linyang ito. Ngunit sa mga naniniwalang buhay ang pag-asa, gaya ng Append Incorporated, kayang solusyonan ang kahirapan. Over the years, starting from 1991 when Append was established, it was committed in serving the least privileged brothers and sisters of ours who are struggling to make a living through microenterprise. It's stand for Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development. So talagang ito kasing mga miyembro nito, ito yung mga Christian Development Network from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang talagang advocacy ng Append as a network, kaya sinabi natin na Christian Development Organization, hindi basta nagpautang ka. Pagka-member ng Append, tinitignan ano ba yung pangailangan ng isang kliyente. Hindi lang ito para sa pang-ekonomiya na paglago ng mga maliliit na negosyante, kundi it also involves spiritual and socio-political development and enhancement ng mga mahihirap na tao sa Pilipinas. Nagsimula po kasi kami sa yung nag-amo na mayroon pa kaming amo. Tapos may sweldo kami. Tapos naisip ko, kunti man lang kung halimbawa lang, sahod lang inaantay namin. Di gusto ko na sinabi ko sa asawa ko na, Pang, gusto ko yung magsarili tayo. Kasi mas alam natin ng business kaysa ating amo. Mula noon, naggawnan ako, kami nagnegosyo, lahat-lahat na. Yung lobster at saka yung balat. Malaking kinikita namin. Nang dumating kami dito sa Bato, wala kaming bahay. Umuupa lang kami. Tapos, nang nagtagal, nakabili kami ng bahay, nakabili kami ng lupa, yung luti. Tapos yung mga anak ko, dito na lumaki. Nakapag-aral sila mula ng elementary, high school at saka college. Dito lang. Yung sabi ko, mas maganda kaya yung kinikita dito. Yung start namin, para lang kami naglalaro. Wala kami experience. Kaya naisipan lang namin. Sabi, kasi wala na kaming, yung asawa ko, parang ayaw na niya, hindi na siya masyadong nakasakay sa barko dahil mayroon kasi siyang sakit. Sabi niya, mag-anot kaya tayo ng hardware? Sabi ko, hindi tayo marunong. Sabi ko ganun. Sabi ko, hindi tayo marunong sa hardware. Paanot na natin, sabi niya, sige, subukan lang natin. Yung nag-start kami talaga 10,000. Doon ko na, para bang na-prove ko ba sa sarili ko yung, kasi natian ba yung mga experience ko ba? Mga experience ko na yung relation mo sa God. Kailangan na uunahin mo siya. Unahin mo siya. Pagkatapos bigla na lang na lumago siyang lumago. Gaya nila Lorlene at Elenita, ang impluwensya ng Append ay hindi natatapos sa usapin ng microfinance. Ang impluensya natin sa larangan ng development ay napakalawak. Sabi nga namin noon, pagka-member ka ng Append, ito yung tinatawag na Credit Plus Plus, na you're into microfinance, you're into scholarship program, meron ka environmental program, napakarami. Yan ang kagandahan ng member ka ng Append. Ang grupo ng Append ay hindi lang tumutulong sa mga parents, kundi tinutulungan din ito yung mga anak ng mga kliyente. So we actually help the young people
to go to school, to finish college, and at the same time, ini-expose namin sila sa values transformation program. 4 po kaming magkakapatid. Tapos po ang nanay ko ay isang may bahay lang po at ang tatay ko ay mangingisda lang po. Yung nanay ko po parang nabalitaan nga po yung scholarship po ng APEN na parang itry ko daw po. So ayun po, tinry ko po. Napakalaking tulong po ng scholarship po ng APEN po. Dahil po, kundi po dito, hindi po talaga ako makakapag-aral ng kolehiyo po. Malaking tulong din po sa mga kapatid ko kasi yung mga benefits po na natatanggap po namin, parang may naipon naman po ako. At ayun po, napapadala ko naman po sa mga magulang at sa mga kapatid ko na itutulong din po sa pag-aaral po nila at kinabubuhay po. Sa kasalukuyan po, ako po ay isang 4th year civil engineering student ng University of Santo Tomas. At isang taon na lang po ay makakapagtapos na po ako ng aking pag-aaral. Naisipan ko pong mag-apply sa scholarship po ng APEN kasi alam ko po na ito po yung scholarship na makakatulong, hindi lamang po sa akin, kundi pati na rin po sa aking pamilya na makaahon po sa kahirapan. Hindi lang po ito tungkol sa academics eh. Isa po itong panibagong pamilya na natagpuan namin dito sa Maynila na nanggaling po kami sa iba't ibang probinsya pero sa pagdating po namin dito, ayun po, isang pamilya yung natagpuan namin. Tunay ngang nasa puso ng APEN na maging kaagapay ng mga micro-entrepreneurs sa kanilang pag-unlad at pag-asenso at maging sa pagpapabuti ng buhay ng kanilang mga pamilya. Sa katunayan, nito nga lamang 2013, nagkaroon na ng boses ang mga micro-entrepreneurs sa Kongreso sa pamamagitan ng APEN Party List. We were fortunate to have a seat during the last electoral process on 2013. We were able to get one seat. Our initiative in the party list is to see to it that the poor is given a chance, a voice in Congress to have bills so that their rights are protected. At isa nga sa importanteng bill na naipasa na sa lower house ng Kongreso dahil sa pagpupursige ng APEN ay ang Micro-Dev Bill na naglalayo ng bigyan ng fair tax treatment ang mga mahihirap at ang mga micro-enterprise development NGOs na matagal nang nagtatrabaho at nagsisikap na maiangat ang kabuhayan ng mga micro-entrepreneurs. Ito ay naglalayong alisin ang iba't ibang klase ng mga taxes katulad ng VAT at iba pa. Ang Micro-Dev Bill ang magpapalakas sa mga maliliit na negosyo ng mga mahihirap, magpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas, magtataas ng dignidad ng micro-entrepreneurs at magsusulong ng kapayapaan. Ang peace and order sa bawat barangay ay tiyak kung ang kinikita ng bawat pamilya mula sa kanilang mumunting negosyo ay sapat. APEN party list will continue to also provide opportunities for health, for education to children of our clients, in which we're able to work closely with government-initiated programs so that they can avail of scholarships. These initiatives will bring about a more holistic approach in our work for the poor, in providing livelihood for them, and giving them a sustainable business. There's still a long way to go dahil 25% ng total population ng ating bansa ay living under the poverty line. So unti-unti we can go there, we can really help reduce poverty in the Philippines. Patunay lamang na ang APEN Incorporated at APEN Party List kasama ang mga partner organizations nito ay patuloy na magsusulong ng holistic transformation upang ang buhay ng bawat micro-entrepreneur ay umangat at magbago. Naniniwala kami bilang micro-entrepreneur na kayang-kayang labanan ang kahirapan. Dahil sa APEN, hindi lang kami nagkaroon ng puhunan o napapaaral ang aming mga anak. binibigyan din kami nito ng boses sa Kongreso. Upang maisulong ang karapatan naming mga micro-entrepreneurs. Yan ang APEN.
Yan ang APEN! Kadikit namin ang APEN. Kadikit namin ang APEN. APEN is my friend! Kagapay natin sa masaganang kabuhayan. APEN Party List. Kadikit ko ang APEN Party List. Tayo'y magsama-sama. APEN Party List. Kadikit ko ang APEN Party List. APEN Party List. Kasama sa asenso. APEN Party List. Tutulong sa inyo. Kagapay natin sa masaganang kabuhayan. APEN Party List. Kadikit ko ang APEN Party List. Ako'y isang may bahay, nagsisikap ng tunay. Nagtayo ng tindahan sa harap ng aming bahay. May pag-asa bang makakaangat ako sa buhay? Sino ang tumulong? Sino ang kaagapay? APEN Party List. Kasama sa asenso. APEN Party List. Tutulong sa inyo. Kagapay natin sa masaganang kabuhayan. APEN Party List. Kadikit ko ang APEN Party List. Kami mga negosyante, puhunan man ay maliit. Nang dahil sa APEN, tagumpay aming nakamit.